Una sinabi sa Matthew, basahin natin ang Matthew chapter 5, verse 6. No? Why not growing spiritually? Then, ayon dito sa Matthew chapter 5, verse 6, mapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. So, ang tanong ko, kung kayo po ba ay nagugutom? Dahil bubusugin po tayo pag ating hahanapin ito. Pag tayo ay nagugutom at nauuhaw, syempre, naghahanap tayo ng pagkain, di po ba? Para kahit sa physical nga natin, nagugutom tayo, hahanap tayo para makakain. Ang ating kaluluwa po ay naghahanap din po. Kaya kailangan po natin saliksikin ang katotohanan. Di ba? Di ba Matthew chapter 5 verse 6? Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Ito po yun, mga salita ng Diyos. At ang sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po yan mga kaibigan. Paano tayo hindi mag-grow kung hindi natin hahanapin? Hindi tayo magbasa, tapos iba yung ating mga inuuna mga kaibigan. Ang sabi nga dito basahin ko itong Matthew chapter 6 verse 31, Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall be clothed. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Di ba tayo, mas inuuna natin yung pagkain ng physical at yung mga bagay-bagay, inuuna natin yun. Imbis na unahin natin ang part sa Diyos. Kasi nga, sinabi dito na, seek ye first, dapat unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So, uunahin natin ang Diyos, unahin natin hanapin ang kanyang kaharian, katotohanan. Pag nakita natin yan, yung mga bagay na dito sa mundo, ay darating din yan kasi yan ang sabi ng Diyos huwag tayong mabalisa no? Sabi dito sa verse 31 ng Matthew chapter 6 na, kaya huwag kayong mga balisa na magsabi ano ang aming kakanin. Ang gusto lang talaga ng Diyos is unahin siya. Unahin nating hanapin ang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kaya nga, karamihan po talaga na hindi mag-grow dahil hindi naman po hinahanap Kaya nga, di ba sabi, blessed yung nauhaw at nagugutom in spiritual. Kaya kailangan pala talaga muna na magugutom tayo in spiritual. Meron po ba kayong naramdaman na gano'n? Naramdaman niyo po ba yung gano'n na parang thirst kayo na you want to know the truth about God? Na, I want to learn how to read the Bible. I want to know the meaning, anong mga ibig sabihin niyan. Tapos pag may makakita kayo ng mga word, ano kayo ibig sabihin niyan? Parang naging alert kayo. Yan po yung mga sign na you are hungry and you are eager to know the truth, mga kaibigan. And on that sign, yan po is part of spiritual awakening.
ay magkakaroon po kayo ng grow kung inyo pong i-seek, 'no? Ayun ang reason hindi naunawaan. Hindi po 'yan ang mababaw po na reason 'yan mga kaibigan. Dahil tayo nga humihingi tayo ng mga material na bagay, mga financial, pero how much more kung hihingiin natin na God give us wisdom, knowledge, and understanding na matutunan natin ang kanyang mga salita, na maunawaan natin siya, how He speak to us. Ibibigay niya 'yan. Nagbibigay nga siya ng mga material things, 'yan pa kaya spiritual thing, ibibigay ni Lord 'yan mga kaibigan, kaya hindi reason na hindi naunawaan kaya ayaw magbasa. God is so generous and He will give. Mas lalo na talaga itong salita ng Diyos. Ibibigay niya 'yan kasi 'yan ang gusto niya, na lahat tayo makakaunawa sa Kanya, na maunawaan natin ang tungkol sa nakasaad po sa Bible. Kaya sabi dito sa verse ulitin ko po mga kaibigan at unawain na niyo po, 'no? In Tagalog, Matthew chapter 6 verse 31, kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming darampin. Verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, 'no? Itong mga materials na bagay ang ibig sabihin na mga hintil na hindi pa sumampalataya sa Diyos ay ito ang kanilang mga nasa isip. Walang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, o imagine? So alam ng Diyos ang ating pangangailangan mga kaibigan. Kahit hindi pa natin hingin, alam na ng Diyos na mayroong kakulangan sa atin, na meron tayong araw-araw na pangangailangan. Pero ang gusto ng Diyos, dahil sinabi sa verse 33, datapwat hanapin muna, imagine, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Verse 34, kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat nasa kaarawan ang kanyang kasapaan. So yan po, 'no, kung tayo po ay laging nababalisa, sa ating mga pangangailangan, ay lalo ka talagang mababalisa, hindi mo uunahin si Lord, 'no, si God. Dapat unahin dahil si God, He will provide. Amazing nga si God talaga. Ako masasabi ko talagang God is so amazing. Unahin po natin mga kaibigan, seek it first the kingdom of God para mag-grow. Mag-grow po, at pag attend po kayo ng mga service or church, simba, misa, be observe. Hindi observe sa mga tao, kundi observe sa sinasalita ng nasa harap ninyo, yung tinuturo tungkol po sa Diyos. Observe, and kasi nga sinasabihan tayo, be vigilant because the adversary, 'no, naghahanap ng pagkakataon, at lalo na kung wala kang alam, lagi ka talagang mahihila, o lagi ka talagang madadaya. Kaya I really advise we should read the Bible. Magbasa po tayo mga kaibigan. So sana po doon sa Matthew chapter 6 ay may natutunan po kayo, doon sa Matthew chapter 6 verse 31 to 34 po. Huwag po natin unahin ang mga bagay na nandito sa mundo, kundi unahin natin ang kaharian ng Diyos. Isa po 'yan sa magpapalawak ng ating kaalaman tungkol po sa Panginoon. God is a spirit,
kailangan natin matutunan ang tungkol sa espiritu. Dahil yan po ang nag-ooperate sa ating katawan. Yan po sa aking pagkakaunawa, yung sa sarili ko po inaano ko na, ito palang nasa loob natin, eh. Kasi kung hindi natin ito, didiligan ng tamang salita, ang mind natin ay hindi nga mapariwara. Mapariwara po tayo mga kaibigan. Dahil sa salita ng Diyos ang nagbibigay ng katuwiran, magiging matuwid po tayo. So according naman dito, at isa pa dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ito yung word, the word of God, nagbibigay sa atin ng inspirasyon. So basahin ko po sa Tagalog at English para maunawaan din, at pag may dumaan na hindi nakakaunawa ng sarili kong salita, ay medyo may mga konting malalaman sila kasi babasahin ko po sa English din. 2 Timothy chapter 3. (16 and 17). Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable of doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yan po mga kaibigan, So itong salita ng Diyos, gaya ng sabi ko nga, ay hindi nag-grow na dapat sa tagal-tagal ng ating pag-attend ng service ay marami tayong matutunan at pwede pang maging teacher, di ba? Dahil sinabi nga dito sa Hebrew chapter 5 verse 12.